Okay, so Dark and Light Side episode of Life 213, January 29, 2025. Ang bilis lang po, tapos na mamaya ang Enero. Ay, abangan natin. Ano ba yung problema na meron sa araw na ito? And then, tignan natin kung ano yung posibleng solusyon, no, na maidadagdag niya sa mga general reading na ina-upload ko araw-araw. This is a general reading po. So, nagtatanong yung free reading is laging nasa live. Pero pag walang live, wala po tayong free reading. Maliban na lang po kung gusto niyo talagang mag-book ng full private reading. Ito. Unang problema. Ay! 3 of Cups. 3 agad. Pangalawa. 3 of Swords. Hala. And Temperance. Lumabas ulit yung Temperance. Ibig sabihin, third party. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, yung third party na tinutukoy dito na nagdudulot ng sakit sa puso mo is nasa circle of friends mo or kakilala mo or posibleng na nakatrabaho mo, kaklase mo dati, kaibigan mo dati, boss mo, or kaibigan ng kaibigan mo. Okay? And then, hirap kang magbalanse. We'll see right here. Una, Queen of Pentacles. Pangalawa, King of Pentacles. Hala. And pangatlo, the Page of Cups. O ngayon, ibig sabihin dito, yung may problema is mag-asawa. Mag-asawa, kasi King and Queen eh. King and Queen. And then, King and Queen of Pentacles, ibig sabihin, maganda ang takbo ng buhay nito. Hindi naman sinasabing super yaman, pero maganda. Magaan ang takbo ng buhay. Kaya lang, kalimitan kasi kapag masyadong maganda ang takbo ng finances mo, nagkukulang sa emotional side. Kaya ka naghahanap kung sino ang pupuno sa mga pagkukulang. At dito yon pumapasok. Sa circle of friends or lahat-lahat. Kasi 3 of Swords is broken heart, pain, and betrayal. Meron ito. Kaya kahirap magbalanse dahil ayaw mo syempre mawala lahat ng yaman at karangyaan. Pero hindi kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo. Kasi iba yung, 'di ba? Sa ano kasi, kung pagbabasihan mo kasi, di ba, kapag nasa usapan, yung ibang lalaki, pinagmamayabang nila yung galing nila sa romansa. Pero yung ibang lalaki naman, yung pwede nilang ipagmayabang is yung achievements nila sa buhay nila. So, di ba, naalala niyo yung sinasabi, kapag hindi gaano kagwapuhan ang isang lalaki, tapos may babaeng maganda, sasabihin, mayaman, mapera ang lalaki, kaya dumikit ang magandang babae. Ganun din yun, mapatibo at mapabakla. Ganun din yung binibitawang salita. And then, ano pa ba? Kung meron namang pangit or mas maedad na babae, tapos dumikit ang isang gwapong lalaki, sasabihin naman sugar mommy. 'Di ba? Siguro binubuhay niya buong pamilya, kaya siya dumidikit. May mga ganun. So, wala kang magagawa. Pero, ang hindi kasi alam ng iba, may mga punot dulo or mga dahilan yun. Halimbawa, no, sa benefit of the doubt na lang, may mga tao kasing pinagkasundo lang na magpakasal dahil sa yaman. Meron namang mga taong pinagkasundo pambayad utang. Meron din namang ikinasal dahil nakakontrata. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na
may mahal ka, pero ayaw ng magulang mo. Hinihiling. Kasi kalimitan sa mga magulang, ginagamit na dahilan yung sakit, katandaan, no? Sasabihin na, ito yung gusto ko mapangasawa mo, ito yung gusto ko para panatag ang loob ko. Pero ang hindi nila kasi dati maintindihan is, ang hirap makisama sa taong hindi mo mahal or minahal mo, pinag-aralan mo, pero hindi mo pa rin, hindi kayo magja-jive. Alam mo yun? Kasi, kapag nagmahal ka, no, hindi lang kasi pagmamahal ang basihan. Kasi yung pagmamahal, it should be give and take. Wag naman take ng take, wag din give ng give. And then, on top of that, kailangan mo din iisipin sa sarili mo, kung mag-decide ka na mag-asawa, kailangan handa ka kasi kung ngayon, girlfriend, boyfriend kayo, magkasundo kayo, sweet kayo. Tapos, nung nagsama na kayo, nag-asawa na kayo, lumabas lahat. Kasi hindi naman kasi, halimbawa, nakilala mo yung lalaki o yung babae, ang ganda ng buhay. Maganda ang buhay niya kasi masipag magulang niya. Posible, ang dami nang naipon ng magulang niya kasi kaya maganda buhay niya. Pero kapag yan pinakasalan mo, kailangan kakayanin mo yung standard of living niya. Kailangan handa ka. Kasi hindi mo siya pwedeng pahirapan. Kaya nga siya binigyan ng magandang buhay ng magulang niya. Kasi ayaw ng magulang niya maranasan yung paghihirap na dinanas posible ng magulang bago yumaman. At ganun din sa lalaki, no? Kung ikaw naman yung tipo ng lalaki na bachelor yung dating, na fall in love ka sa isang katulong, sa isang babaeng taga-squatter, sales lady, sa babae na nasa palengke, nagtitinda, ganito, ganyan, di ba? May mga kapintasan ka ring maririnig galing sa magulang mo, sa ibang tao, sa kaibigan mo, may mga kantsaw na ganun. So, nasa sayo na yun kung paano mo i-manage. Pero, dapat, kapag nagpakasal ka or pumili ka ng taong makakasama mo sa buhay, ito yung tao na dapat nakahandang mag-meet sa'yo halfway, no? Na mag-adjust kayo pareho para mag-balance kayo. And this is the temperance right here. Wag kang maghanap ng iba dahil hindi kaya ng ibigay nung kasama mo ngayon. 'Di ba? Pero kung nagkataon na naikasal kayo dahil lang nabuntis mo sa biglaan or nakabuntis ka bigla at hindi talaga kayo magkasundo magpahanggang ngayon, may mga rason na pwede na kayo maghiwalay, di ba? Kaya nga dapat may choice ka. Kasi hindi din na maganda na makisama ka sa taong hindi ka na nire-respeto. Kasi walang silbi. Kahit sabihin man niya 100 beses araw-araw na mahal ka niya, pero wala siyang respeto, ay hindi pagmamahal yun. Pambabastos yun. Panluloko yun at pagmamanipula yun. So, this is the reason why you're hurt. Kasi nagbubulag-bulagan ka na dapat sana binalanse mo, pinag-isipan mo, pumili ka. Yung tao bang nagbibigay sa'yo ng saya sa mga bagay na hinahanap mo o yung tao na nagbibigay sa'yo ng magandang buhay at karangyaan na hindi ka na magkakaroon ng problema sa pambayad mo sa ilaw, tubig, internet, renta, sasakyan, gas, lahat-lahat. Pag-isipan nyo, okay? So, if you want to book for a full private reading, please leave a comment. Check yung bio ko, andun yung links ng mga social media platforms ko for full private reading. Via video call po tayo. You can send an email. You can send me an SMS as well. Ito na po yun. Maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk. Have a good morning.